pag-ibig at kapayapaan. Ang aking taglay binabati sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang Panginoon Jesus na taga Nazaret, mula ngayon at magpakailan pa man. Aking may iniibig na mga kapatid, magsilago kayo sa karunungang makalangit at magsipagyaman kayo sa mabuting gawa. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, laging ibinabahagi ng kaitasan ang pag-ibig, ang kaligayahan, kasiyahan. Ano ang tunay na kaligayahan o aking nainiibig na mga kapatid? Ang ugat ng tunay na kaligayahan ay maunawaan ng tao at matutunan niya na masigit pa roon ang ipagkakaloob sa inyo ng kaitasan kaysa mga bagay na dulot ng sanglibutan. Maunawaan ng tao ang buhay pang espiritual at makilala niya na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat o aking mainiibig na mga kapatid. Tunay nga, ang paglago ng kadiliman sa inyong paligid at ang walang pagtitiwala ng tao sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay bunga na ang pamumuhay ng tao ay kulang sa karunungang makalangit. Aking may iniibig na mga kapatid, ang nakikilala ninyong pag-ibig, ito ay kalakip-lagi na ang tinatawag na paglilingkod. Ang paglilingkod na nanggagaling sa dalisay na puso, na walang tinitingnan at walang pinipili o aking mainiibig na mga kapatid. Subalit, o aking mainiibig na mga kapatid, di ka sa tao na inuuna mo na ang kanyang sarili bago ang kanyang kapwa. Ito ang pag-ibig na nanggagaling sa kaitasan. Pag-ibig, isang unang ipinakilala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang tao noong unang panahon ay mayroong pagkapanginoon sa kanilang mga sarili. Maraming Panginoon ang hinubog ng sanglibutan noong unang panahon. Kung kaya't ang tao noong una ay nabubuhay sa pagkaalipin. At ito ngayon, dahilan sa pag-ibig ng dakilang Ama sa sanglibutan, isinugod niya ang kanyang bugtong na anak upang sa ganon, mailigtas ang sanglibutan sa kasalanan. At kayo, na lagi na nakikinig sa mga kabatlayaan, ang aking katanungan sa bawat isa sa inyo, paano niyo ipapakilala ang pag-ibig sa inyong kapwa?
Kung pagbabatayan ang mga nakatitik sa santong kasulatan ng aking may iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig ay magtuturo ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang aakay sa tao tungo sa kaliwanagan. O aking may iniibig na mga kapatid, datapwat ang tao. Sinasabi ng iniibig niya ang Diyos. Iniibig niya ang dakilang Panginoon, subalit siya ay napupuot sa kanyang kapwa. Sinasabi niya siya naglilingkod sa kanyang kapwa. Nagbibigay siya sa kanyang kapwa, subalit ibig niyang malaman ng kanyang kapwa na siya ay naglilingkod. O aking may iniibig na mga kapatid, hindi nga natutupad ang nakatitik sa santong kasulatan. Kung kayo'y naglilingkod, na ginagawa ng inyong kaliwa ay huwag malaman ng inyong kanan o aking may iniibig na mga kapatid. Marami mga halimbawa sa mga tao nung una. At marami din kasaysayan na inyong nalalaman kung paano maglingkod ang tao sa sanglibutan. Naglilingkod upang itampok siya sa lipunan ng kanyang ginagalawan. Naglilingkod siya sapagkat nag-aantay siya ng kagantihan ng kanyang kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. At sa panahong inyong haharapin sa buhay na yan, muli kong ginigising ang inyong kamalayan kung paano kayo maglingkod sa inyong kapwa. Kung paano kayo maghandog ng pag-ibig sa inyong kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Katulad ba ng mga apostoles na itinalaga ng dakilang Panginoon o katulad ng mga hari sa sanglibutan noong unang panahon o aking may iniibig na mga kapatid. Muli, ang inyong pakikibaka sa maraming hamon na dulot ng sanglibutan sa taong papasok sa inyong mga buhay. Na kung paano hinika na pahigpit ng pahigpit ang daan patungo sa kaitaasan at kung paano pabigat ng pabigat ang dalahin ng tao sa buhay na yan, o aking may iniibig na mga kapatid. Huwag kayong magsawa na manalangin. Huwag kayong magsawang gumanap ng iyong mga tungkulin sa loob ng paturan diwa. Huwag kayong magsawang gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Maraming payo na ang inyong narinig sa kabatayaan. Marami ng daan at paraan kung paano kayo na makapaglilingkod na mayroong katapatan sa inyong kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Higtan ninyo. Masigit kayong maging maunawain sa inyong kapwa. Masigit kayong maghandog lagi na ng mga mabuting gawa sa inyong kapwa sapagkat yan ang hinanais na makita ng kaitaasan. Yan ang gusto ng dakilang Panginoon na ang kanyang mga inaaralan, na ang kanyang mga hinirang ay tumalima at sumunod sa kanyang mga utos. Aking mga iniibig na mga kapatid. Bagamat kayo'y nakapasok na sa bakuran ng dakilang Panginoon, hinahanap pa rin sa inyo ang pagtalima sa utos ng dakilang Panginoon. Sapagkat dumadating din sa inyo mga kalagayan na mapaghanap kayo. Marami kayong hinihingi at kapag hindi natupad, mapaghanap kayo o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ano ang laging payo ng kabatayaan? Magpatuloy lang kayo sa inyong paglalakbay sa mundong ibabaw. Magpatuloy lang at magpatuloy kayo at huwag niyong kasawaan ang mga bagay na inyong nakikita sa inyong paligid
na nakapagbibigay kalungkutan sa inyong mga puso, nakapagbibigay kahinaan ng inyong pananampalataya, bagkos magpatuloy kayo sa inyong paggawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Sapagkat isa lang ang pupuntahan ng tao. Isa lang ang magbibigay ng tulong sa inyo na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Kung kaya nga't o aking nainiibig na mga kapatid, papasukin ninyo sa inyong mga puso lagi na ang dakilang Panginoon. Dumadating ang pagsubok, dahil sa gitna ng mga karamdaman na siyang inayawan ng tao aking nainiibig na mga kapatid sa pamamagitan po ng karamdaman, nakikilala ng tao na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito ay dapat maunawaan ng tao sapagkat kayo ay nasalaman pa o aking nainiibig na mga kapatid. At ang payo sa inyo ng isang apostol, na aking iiwanan sa aking nainiibig na mga kapatid, ang santong kasulatan. Filipos 4, 8 hanggang 9. Pakibasa. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. Ang lahat ay walang sawang ibinibigay sa inyo ng kabatlayan. Ang lahat ng ito ay pampasigla ng inyong pananampalataya na kailanman hindi kayo hiwalay sa tunay na punga ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon, sapagkat siya lamang ang kadluan ng biyaya, sampo ng buhay, ipinaghiram sa inyo o aking nainiibig na mga kapatid. Ang aking pamamalam, Efeso 6, 23-24, pakibasa. Pag-ibig at kapayapaan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay naparito upang nang sa gayon ang iniaaral na nauukol sa kabanalan ay inyong matutunan. Sapagkat malao na sa inyo binibigkas ang mga aralin tungkol sa pagpapakabanal. Marahil, ang bawat isa sa inyo ay patuloy na nagsisikap upang maunawaan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Marami na ang nag-aadhika na magpalapit sa dakilang Panginoon. Lagi niyang inaasa ang pagkalinga ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga inilalatag sa bawat isa sa inyo ang isang biyaya na kung saan ang mga gintong aral ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, sa anumang kaparaanan, ang bawat isa ay tinuturuan upang kanyang mapaunlad ang kanyang sariling ako. At ito'y maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang biyaya ng kaitaasan ay hindi nagkukulang. Kayo na mga naririto ang inaasahan upang nang sa gayon inyong maipagpatuloy at makinabang sa biyayang ipinagkakaloob. Mga iniibig na mga kapatid,
sa inyong paglalakbay dito sa sanlibutan. Tunay nga kayong napapaligiran ng mga alitigtigin. Kung kaya't ang kaitaasan ay inahalina ang bawat isa sa inyo na kayo'y magkaroon ng inyong paglilinis sa inyong mga sarili, sapagkat hindi kayo makaliligtas sa mga bagay sa sanlibutang ito, sapagkat kayo naririto, dito naglalakbay ang bawat mag-aaral, na makasasalamuhan niya ang mga bagay na hindi kanais-nais, na sa kanyang pagpapatuloy, nauunawaan ng isang mag-aaral na ito'y kaakibat ng isang pag-aaral na ipinagkaloob ng kaitasan upang kanyang matatag ang kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang pagpapaunlad nga ng inyong mga espiritu ay tunay ngang binubuksan sa lahat at bawat isa sa inyo. Malibang inyo nga itong masubukan, hindi nga kayo magkakaroon ng biyaya na nanggagaling sa kaitaasan na siyang inyong mararamdaman, lalo't higit ang biyayang kapayapaan. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagkatok ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Na sa mga darating na pagkakataon, inyo namang mapansin ang inyong ang bahagi ng kaitaasan ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo, na ito'y tinatawag na bahagi ang inyong mga espiritu, na kung saan ito'y nililinang ng isang mag-aaral upang nang sa gayon kanyang maunawaan at hindi siya mahirapan sa paglalakbay dito sa sanlibutan. Kung inyo nga itong naiintindihan at nauunawaan, ang inyong pakikibaka sa sanlibutan ay tunay ngang gagaang. Sapagkat anumang tiisin ay hindi malulugmok ang mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat sa kanyang pagpapatuloy ng pagpapaunlad, dito niya maiintindihan ang tunay na hangarin ng dakilang Panginoon. Marami ang sa bawat isa sa inyo ang tunay ngang naninikluhod sa kanyang harapan. Sapagkat ika nga mahina ang laman, subalit ang espiritu ay malakas kung inyong paglilimilimihin ang tunay na paggawa na naaayon sa inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo bata sa mga pag-aaral tulad nito, na ang bawat pagbagsak ng isang salita ay tunay nga ninyong naihahalin tulad o naibibigyan ng pagkaunawa ayon sa Espiritu. Naririto, darating ang isang yugto ng inyong buhay. Kayo'y inaasahan na hindi na magiging isang tagasunod.
sapagkat kayo na'y inaasahan ng kaitaasan, nagagawa ng may kusa, at ito'y inyo nang natututunan, nakakasanayan sa mga pag-aaral ng mga nakaraang panahon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na pinagkakalob sa lahat at bawat isa ay tunay ngang binibigyan ng panahon at pagkakataon na hindi kayo maaaring magkaroon ng pakikipag-ugnayan kung kailan kayo nangangailangan lamang o kung kailan nyo lamang naisin, sapagkat ang pagpapatuloy at pananatili ng pakikipag-ugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay na inyong nararapat na pahalagan. Sapagkat ang bawat isa sa inyo nang nagbibigay ng may kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay nga rin namang pagkakalooban ng liwanag na siyang magpapatotoo sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon ang kanyang nararating o ang kanyang kabuuan ay tunay nga nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ibigay nga ninyo ng may kabuuan ng inyong mga sarili upang nang sa gayon ang mga biyayang nakalatag sa inyong harapan ay tunay nga ninyong mapakinabangan. Bigyan nga ninyo ang inyong mga sarili ng tunay na pagpapahalaga, sapagkat sa kapanahunan, ang biyaya na natatamo ng bawat isa ay naliligayahan lamang sila sa mga biyayang nakikita. Subalit, tayo na naririto na nakikipag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon, ang ipinagkakaloob sa atin ay biyayang hindi nakikita. Subalit ito'y nadarama mula sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban na siyang nagbibigay ng tunay na ligaya sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagparito ay isa ng kasanayan sa bawat isa sa inyo. Ito ang isang hakbang upang nang sa gayon, ang inyong mga sariling ako ay tunay na makatupad sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito'y inyong ipagpatuloy at pagnasaan pa ninyo ang mga bagay na sa inyo ipagkakaloob ng kaitaasan. At nalalaman ng aking minamahal na mga kapatid na ito'y ayon sa kanilang espiritu. Ito'y ayon sa bagay na kung saan laging ang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Na kung kayo man ay hindi nagkakaroon, ang kadahilanan ay ang inyong mga sarili na hindi ninyo binibigyan ng pagkakataon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na kaorasang ito. Naway ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na pag-aaral at tunay na ligaya na matatamo sa kapanahunan ang mga biyayang nanggagaling sa kaitaasan. Muli, ipinagkakaloob ang pag-ibig at ang kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan ang siyang maghari sa bawat isa
ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang iyong kapatid sa iisang Panginoon. Apostol Lucas, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Tunay nga ang mag-aaral ay lagi nang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa kanyang adhikain, maipagpatuloy ang kanyang naublot na pag-aaral sapagkat marami aralin ang nalimutan ng isang ako. Kaya nga sa pagpapatuloy, nabuksan ang pintuan ng paaralan sa kaitaasan. Ito ay hindi pinagkakait sa mga mag-aaral, sapagkat ito ang ninanais ng dakilang Panginoon na tunay ngang makuha, maunawaan, at maisagawa ang lahat ng salita na iniwan buhat pa nung una. Mapalad ang bawat isa na tunay ngang natutunan at tunay ngang nakaalam ng ganitong pag-aaral. Sapagkat hindi ito ibinigay sa lahat ng mga ito, kung hindi sa iilan lamang na tunay ngang pinagkakatiwalaan at binibigyan ng tunay na pagtitiwala. Kaya nga sa lahat ng mag-aaral, huwag ninyong baliwalain, huwag ninyong bigyan ng anumang pagkakatiwala na kayo ay magkaroon pa ng kalituhan sapagkat maliwanag ang nakasulat sa banal na kasulatan na tunay nga ninyong pinag-aaralan at tunay nga ninyong isinasakbit sa inyong mga lukbutan upang ito ay huwag ninyong malimutan. Naririyan ang mga batlayan na lagi nang sumusubaybay sa bawat isa. Ipinagkakaloob ang mga bagay na kinakailangang matutunan ng isang ako. At tunay ngang nagpapaalala at tunay ding nagbibigay ng biyaya na tunay ngang kinakailangan upang sa pagdating ng panahon, kayo ang isusugo sa mga hintil sapagkat kayo ay tinuruan at kayo hanggang sa mga sandaling ito ay tinuturuan. Tunay ngang narinig ninyo ang tinig ng dakilang Panginoon. Tunay nga ninyo itong sundan sapagkat ito ang tinig na makapagbibigay sa inyo ng kaligtasan, hindi ng laman, kundi ng inyong mga espiritu. Espiritu na tunay ngang magbibigay halaga sa lahat ng mga bagay na inyong natutunan upang sa pagdating ng kaduluduluhan ng inyong buhay, siya lamang ang makakaharap sa dakilang Panginoon upang magsulit sa lahat ng bagay na inyong nagawa
dito sa kapatagan ng lupa. Ang mga bagay na kinakailangan ng isang mag-aaral ay tunay ngang inihatag sa inyo. Walang kulang, walang pagbabawas sapagkat ito ay sapat upang sa inyong pag-aaral. Di ninyo ito malimutan at di ninyo ito makaligtaan. Magpatuloy kayo. Gumawa kayo sa pangalan ng pag-ibig, sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesus na tunay ngang nagbigay ng kanyang kabuuan upang ang lahat ng mga kasalanan ay tunay ngang maibsan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay tunay ngang nagbibigay ng kanyang kabiyayaan. Siya ang tunay na makapagliligtas sa lahat ng espiritu na tunay ngang nagbibigay ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Sapagkat siya ang daan, ang katotohanan. Siya ang liwanag. Siya ang tunay na makapagliligtas sa bawat isang espiritu na tunay ngang naririyan, humuhuligpos sa katawang lamang ito na tunay mang may kabigatan. Kaya nga sa inyong pagpapatuloy, napapakain ninyo at napapainom ninyo ang inyong mga espiritu na tunay ngang pagdating ng panahon sa pag-asang siya ay makapaglilingkod sa kanyang kapwa at siya rin ang tunay na mananalangin sa dakilang Panginoon na tunay ang awat habag ng dakilang Panginoon ay iamot sa mga espiritong hindi nakakakilala sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ibigay ninyo na ang inyong kabuuan. Ibigay ninyo ang lahat ng bagay na inyong natutunan. Huwag kayong makalimot. Maging masipag sa bawat pagkakataon. Sapagkat ang pagkakataon, kapag lumipas ang panahon, ito ay hindi na babalik. Ito ay mawawala ng halaga. Subalit, kayo na naririto, nagbibigay ng kabuuan, humihingi ng awat habag sa dakilang Panginoon na sa inyong pagpapatuloy, tunay ngang kasisiyahan kayo at bibigyan pa kayo ng buhay na karugtong sapagkat ang buhay ay maiksi. Kaya nga sa inyong pagpapatuloy, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang mapagbigay. Tunay ngang nilalahad ang kanyang kamay sa bawat isang natututo sumunod sa kanyang layunin. Ang layunin, makapag-ambag kayo sa inyong kapwa na tunay ngang naghihirap, tunay ngang nangangailangan sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong pagbibigay ng inyong mga kamay, sila ay nagkakaroon din ng bahagi na nauukol sa kaitaasan. Magpatuloy ang bawat isa. Huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas sapagkat siya lamang ang dakilang Panginoon ang makapagliligtas. Kung tunay ngang ninyong minimithi na kayo'y maligtas at magkaroon
at matamo ninyo ang buhay na walang hanggan na ipinangako ay tunay ngang sa inyo at bibigyan pa kayo ng tunay na kagalakan sapagkat kayo ang naglingkod. Hindi liko ang Panginoon na hindi makita ang lahat ng ginagawa ng isang ako kung kayo ay tunay ngang sumusunod sa lahat ng utos at sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob ay tunay nga ninyong ginagampanan at tunay nga ninyong isinasapuso't isipan, damdamin at kalooban. Ang lahat ng mga bagay na ito ay tunay ngang sa inyo ang liwanag nayuyungyong saan man kayo naroroon. Ang liwanag na ito ang makikita ng bawat isang mayroong pangitain. Nasa sa inyo ang tunay na biyaya na nanggagaling sa kaitaasan. Sa lamang ang binibigay sa inyo na kayo'y magpatuloy. Huwag kayong hihinto. Mas maging masipag kayo sa susunod na panahon sapagkat hindi magaang ang parating na panahon. Kaya nga sa inyong pag-aaral, tunay nga sinasabi sa inyong maghanda. Maghanda. Maghanda kayo sapagkat ang kabigatan ay darating. Subalit sa inyong nananalig at sumasampalataya sa dakilang Panginoon ay tunay ngang dadaan lamang sa inyong paningin, sa inyong mga tenga, ang lahat ng kaganapan. Huwag kayong maging tamad na manalangin na walang humpay. Manalangin kayo na taos sa puso upang sa gayon maibsan kahit kaunti ang mga kabigatang parating. Magpatuloy, mag-aral, huwag kayong makalimot manalangin at magpuri at magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob mula pa nung kayo'y isilang. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nabubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Ito ay ang aking binabati para sa lahat ng naririto mula sa kaitaasan, mula ngayon at magpakailan paman. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay nabigyan ng ating dakilang Ama ng pangako ng kawalang hanggang buhay. Isang pangako na noon pa naghihintay sa inyo ng upang sa gayon matupad. Sapagkat ang bawat pangako na naganap, bawat pangako na binigay sa inyo sa lahat at bawat isa ng ating dakilang Ama ng kaitaasan ng kanyang kaharian, ito ay kinakailangan sa inyo gumawa rin ng inyong sariling pangako. Sapagkat lahat at bawat isa sa kanyang mga nilikha ay mayroong tungkulin. Isang tungkulin na tunay na gagawin kayong ganap sa kanyang harapan. At ang bawat tungkulin na ito ay inyong kinakailangan gawin. Kinakailangan ninyo ganapin. Kinakailangan ninyo ng upang sa gayon kayo'y maging buo o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat lahat at bawat isa sa inyo, ang bawat espiritu ay nilikha ng ating dakilang Ama ng gaya sa Kanya. Kayo ay mayroong kapangyarihan, ngunit mahanap niyo lamang ang kapangyarihan na ito sa pag-ibig.
Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay maglakad ng inyong mga landas ng mabuti. Kayo ay magpaunlad ng inyong mga sarili, sapagkat kayo nga ay nilikha, ngunit hindi pa kayo buo. Kayo ay katulad sa isang sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan ng kaniyang ina. Kayo ay umuunlad, kayo ay nagagawang ganap pa, ngunit kayo mismo ang gumagawang ganap ng inyong mga sarili. Kayo ay ang lumalakad ng upang sa gayon kayo ay makapagunlad. Kayo ang lumalakad ng upang sa gayon ang kaliwanagan ng Ama ay makapasok sa inyong mga puso at gawin kayong banal. Kaya't kayo'y mag-ingat sa inyong mga landas. Kaya't kayo'y maglakbay sa mundong ito. Maglakbay patungo sa Ama nang kinikilala ang kanyang pag-ibig sa inyo, nang upang sa gayon ang inyong sariling pag-ibig sa Kanya ay magsipagbunga ng isang ganap at matuwid na pagpapaunlad at landas para sa inyo. Kilalanin ninyo lagi ang ating dakilang Ama. Kilalanin ninyo lagi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaliwanagan, at huwag ninyong bitawan ang tiwala na mayroon kayo para sa kanya. Sapagkat kayo ay binigyan ng pagkakatiwala ng ating dakilang Ama, kaya't kayo ay nabigyan ng pagkakataon, kaya't ang bawat nilalang, kaya't ang bawat espiritu na mayroong damit laman ay naririto sapagkat sila ay nabigyan ng isang pagkakataon. Ngunit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, lahat at bawat isa sa mga naririto ay ang siyang maghahanap ng pagkakataon na ito at magbibigay din sa Ama ng pagkakataon nang upang sa gayon sumibol nga sa kanilang mga sarili ang kanyang kaliwanagan, ang kanyang pag-ibig. Maraming maaaring mabigay ang Ama, ngunit kayo, ano ang mabibigay ninyo sa inyong mga sarili, kundi mag-ibig at magtiwala sa Ama. Ito ang inyong mabibigay na biyaya sa isang ako, at ito ay ang hinahanap sa inyo ng Ama, nang kayo ay magbigay ng inyong sariling biyaya sa inyong mga ako, sapagkat noon pa nga napangako ang inyong bawat na natatanggap, ngunit kayo ay kinakailangan ninyong tanggapin ng lahat ng kanyang pinababa, lahat ng kanyang tinuturo, nang upang sa gayon kayo'y lumapit sa kanyang karian sa ilalim ng kanyang bandila at sa kanyang lilim lamang makatago. Sapagkat ang isang tao ay nasanay na magtago sa lilim ng sanglibutan na ito. Ngunit ang puno ng sanglibutan ay patay, at ito ay wala ng kahit anong dahon na maaaring magtago sa inyo sa kapagsikan ng lupang ito, sapagkat ang lupang ito ay matinik at marumi. Ngunit alalahanin ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang estado ng inyong landas, kung ito man ay matinik, kung ito man ay madilim, kung ito man ay mapatag, o kung ito man ay maliwanag, ito ay sumasalamin kung ano man ang inyong kinakailangan sa inyong mga buhay, sa kung ano man ang inyong kinakailangan ng upang sa gayon kayo ay makapagunlad ng inyong mga sarili. Kaya iiwan ninyo ang inyong tiwala sa Ama, na sa loob ng kadiliman ng inyong kinakailangan ay kanyang mabibigay, sapagkat ganito nga kalalim ang kanyang pag-ibig. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay ang isang prinsipyo na nagbigay sa inyo ng inyong mga buhay. Kayo ay kanyang inibig bago pa nga kayo nasilang. Kayo ay kanyang naibig bago pa nga kayo ay kanyang nilikha. Kayo ay kanyang inibig bago pa nga ang kanyang hiningay, nagbigay sa inyo ng buhay, nagbigay sa inyo ng lakas, nagbigay sa inyo ng inyong bawat biyayang inyong binibigyan nga ng bahagi sa kasalukuyan. Kaya't alalahanin ninyong kunin ang pag-ibig na ito, sapagkat kayo ay kanyang nilikha ng gaya ng kanyang sarili. Kunin ninyo ang pag-ibig na ito at ito'y itabi ninyo. Alalahanin ninyo sa inyong bawat aksyon.
Alalahanin ninyo ang inyong pag-ibig para sa Ama sa inyong bawat gawa, sa inyong bawat pag-iisip, nang upang sa gayon kayo'y magabay ng pag-ibig na ito, gaya ng kung paano ang Ama ay nagabay ng kanyang pag-ibig para sa lahat at bawat isa, nang upang sa gayon mabigyang buhay. Alalahanin ninyo ang pag-ibig na ito at kayo din ay mabibigyang buhay din. At kayo ay makakapagkalat ng buhay na ito sa lahat at bawat isa, sa lahat at bawat isang mayroong patay na pananampalataya at bawat isang mayroong pananampalatayang nabibigyang buhay pa nga. Kayo ay mayroong tungkulin, ipalaganap ang kanyang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig na ito ay ang kapangyarihan. Dito ninyo mahanap ang kagalakan. Dito ninyo mahanap ang kapayapaan sa inyong mga sarili o aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya sa inyong mga paglalakbay ay alalahanin ninyo ang bawat pagkakataon na pinababa ng Ama at kayo'y magpasalamat sa Kanya. Sapagkat ang isang tao ay lumalakad sa lupang ito at nakakalimutan ang tinuro ng Ama at gumagawa pa rin ng kasalanan, nauulog pa rin sa mga tukso at ang kanyang mga paa ay napupuno lamang muli ng tinik, gaya ng kung paano kayo ay napunuan ng tinik bago pa nga kayo nabigyan ng kaliwanagan ng Ama, natutunan ang kanyang mga utos. Ngunit kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi namusmos. Kaya't kayo ay nadadala sa hamon sa inyong bawat kasalanan. Kaya't kayo ay binibigyan ng ating dakilang Ama ng mga pagsusuri sa inyong bawat pagkakamali nang upang sa gayon kayo ay mas lalo pang makapagunlad. Nang upang sa gayon mabalik sa isang ako kung ano man ang kanyang tinatanim. Sapagkat hindi kayo gaya ng isang lobo, sapagkat hindi kayo gaya ng isang tigre. Kayo ay anak ng Amang mayroong katalinuhan. Kayo ay anak ng Amang binigyan ng pag-aaral. Kayo ay anak ng Amang pinangakuan ng kapayapaan. At sa pangakong ito, lahat ay nabigay sa inyo. Ngunit ano ang nabigay ninyo para sa Ama? Ano ang nabibigay ninyo para sa inyong sarili, kundi o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong sarili, kapalpakan. Naunawaan nyo nga ba sa inyong mga sarili kung saan kayo napapalpak? Naunawaan nyo nga ba ang inyong bawat pagkakamali? Ni ito ba ay inyong nakikita, nakikilala sa inyong bawat yapak, sa inyong bawat panahon dito sa lupa? Ngunit hanggat hindi ninyo ito mahanap, kung ito'y hindi ninyo masisipat, kung ito'y hindi ninyo makikilala, makita sa inyong mga mata, ay tunay saan magsisimula ang kaunlaran, saan magsisimula ang pag-aaral, sapagkat sa mga pagkakamali ninyo, doon tinatago, doon tinatanim ng ating dakilang Ama ang pag-aaral na inyong kinakailangan nang upang sa gayon huwag na kayong manatili sa lupang ito, nang upang sa gayon kayo'y magbunga at magbunga hanggang ang inyong mga dahon ay makakaabot sa kanyang kaliwanagan sa kaitaasan, hanggat kayo ay manirahan na sa kanya at hanggat kayo ay magkaroon ng bunga at prutas na matamis at masustansya, sapagkat kayo'y naglalakad sa mundong ito, sapagkat kayo'y nag-aaral na bibigyan ng biyaya at nagbibigay sa inyong mga sarili ng biyaya nang upang sa gayon, kayo'y maging biyaya sa iba, maging biyaya rin sa Ama. At nang upang sa gayon, ang kawanggawan na nabigay sa inyo ng Ama, ang kawanggawang napakita sa inyo, inyong maganap nyo rin, sapagkat ang lahat at bawat isa ay ginawa ng isang dakilang Ama nang ayon sa kanyang sarili, nang ayon sa kanyang pagmamahal, nang ayon sa kanyang kalooban, sapagkat kayo ay mayroong tahanan, sapagkat kayo ay mayroong tungkulin na trabaho,
sapagkat kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, lahat at bawat isa sa inyo ay ang kanyang anak, buhat pa ng una. Kaya't kapitan ninyo ang kanyang pag-ibig, at kayo ay kakapitan din ng Ama, sapagkat walang ibang kamay ang bababa mula sa langit ng upang sa gayon kayo'y kunin at itanggal sa inyong mga matitingit na landas. Ang pag-ibig at ang kapayapaan, ito ay ang aking pamamahalang para sa lahat at bawat isa sa inyo. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga iniibig na mga kapatid, sa bawat pagkakataon na kayo'y tinatawagan ng kaitaasan, naway ang inyong mga puso'y punong-puno ng kagalakan, sapagkat ang pagkakataon ay muling ipinagkakaloob upang kayo ay makadaupang palad ng dakilang Panginoon. Nang inyo'y pagparito ay siksik-liglig ang inyong mga kabuuan na tumatanggap ng kabiyayaang nagmumula sa dakilang Diyos. Nang inyong mga sarili mayroong kaayusan, may kapayapaan, may pananalangin, may pagsusumamo, at mayroong pusong naglilingkod ng tapat sa harapan ng dakilang Diyos. Nang inyong mga pag-uugali ay hindi lamang paimbabaw sapagkat kayo naririto sa harapan ng dakilang Ama, kung hindi ang inyong mga bitbitin, saan man kayo dumako, ang pagkakataong ito ang nagiging kaparaanan upang kayo'y magkaroon ng tunay na kalinisan sa inyong mga kalooban. Na gumagawa kayo, aking mga iniibig, hindi lamang upang makita ng sanglibutan na tunay kayong nagbabago sa inyong kalagayan. Kung hindi higit kayo'y gumagawa sapagkat nalalaman ninyong ito ang karapat-dapat at ito ang katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pagkakataon ay parating ipinagkakaloob sa bawat isa. Naway gampanan niyo ito ng may kadakilaan sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid. Nang bawat pagkakataon ay pinagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ay ariin ninyong ginto. At hindi kayo nag-aaksaya ng anumang kapanahunan upang hindi gumawa ng mabuti na ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Naway ito ang pagnilay-nilayan ng inyong mga puso upang ang tunay na kaamuhan at kabanalan ang siyang maitatak at maibaba sa inyong mga espiritu. Na ito rin ang tutok din ng inyong mga sarili, ng inyong pag-iisip, ng inyong pananalita, higit sa inyong mga paggawa, aking mga iniibig na mga kapatid. Na ang kaluwalhatian ng Panginoon ang magsilbing kaamuhan ng inyong mga puso. Na matutunan ninyong gumawa kaakibat ang ebanghelyo ng dakilang Ama. Na nagsusumikap kayo hindi lamang upang makatanggap ng kabiyayaan na nagmumula sa kalangitan, kundi kayo'y nagsusumikap sapagkat nariyan na, nakatanim na, at umuusbong na sa inyong mga puso. Ito
ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, at ito ang aking lalakaran, at ito ang aking isa sa buhay habang ako ay binibigyan ng pagkakataon upang makapaglingkod sa harapan ng dakilang Diyos. Naway ito ang matutunan ng bawat isa sa inyo, aking mga iniibig, na kayo'y magsipaggawa ng hindi paimbabaw kung hindi kayo'y gumagawa, sapagkat ito ang nagiging naisin ng inyong mga puso, at ito rin ang magiging kaisa ng dakilang Panginoon sa kanyang paglalahad ng kaluwalhatian sa bawat isa sa inyo. Dito ko iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa kapatagang lupa, ang handog ng tao sa kapwa-tao ay tunay na nasusukat kung gaano nga ba ang halaga nito, kung gaano kalaki, at kung gaano karami. Ngunit ang handog sa Panginoong Diyos, tunay nga ba na masusukat? Tunay nga ba na mabibilang? Ito nga ba ay katulad ng paghahandog sa tao? Ang paghahandog sa Diyos ay naroon ang kaliwanagan ng kaisipan, ang pag-ibig sa puso, at ang hangarin na mayroong tunay na paggawa, at hindi nga ito nababalutan ng maraming pagkukunwari upang siya ay purihin, upang hangaan, katulad ng pagbibigay at paghahandog sa kanyang kapwa-tao. Na kung ihalin tulad nga, ang tao ay nagkakaroon ng pagkadismaya kung hindi niya nais ang handog. Ganon din ba ang Panginoong Diyos? O aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang handog na mapagkunwari ay nakapagbibigay ng pagkadismaya sa kaitaasan, sapagkat ito ay nababalot ng maraming bagay na makasanglibutan, na tunay nga na sa panahon ng inyong pakikipamuhay sa maraming araw at sa mga panahon na magdadaan sa inyong mga buhay, tunay nga na ang inyong handog ay tatanggalan nyo ng balot ng pagkukunwari, sapagkat ito ay handog na may kalinisan. Tunay na ito ay pinaghandaan at pinaghirapan. Ano nga ba ang mga handog na iyan sa kaitaasan? Kung hindi ang paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa. Ang pananalangin ng taos sa puso. Ang pagtulong sa mga may karamdaman. Na tunay nga na hindi kayo mamimili ng inyong tutulungan. Ang lahat ay inyong paglilingkuran na naroon sa kakirutan ng laman sa kapanahonang ito. Nasaan mang lugar, ito man
ay malapit sa inyo o hindi. Ito ay inyong tutulungan. Yan ay isang tunay na handog na maipagkakaloob ninyo. At tunay nga, nakalugod-lugod sa harapan ng iisang Diyos. Aking mga minamahal na mga kapatid, nawi ka kung iisang Diyos, sapagkat sa kapanahonang ito, marami ang dinodiyos ng tao at hinahandugan ang kanyang panahon at kanyang oras. Maraming dinodiyos ang tao na inaakala niya na makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ng kaligayahan. Mga minamahal, mga kapatid, kayo ay mulat na sa tunay na paggawa, sa tunay na pananampalataya, sa tunay na pag-aaral. Kung kaya nga, ang hinahanap sa inyo ng kaitaasan ay tunay nga na inyong maihandog. At kung dumating ang araw na nariyan pa sa inyong mga kaisipan ang katanungan na kayo nga ba ay tunay na nakagawa at ang handog ninyo ay mayroong kalinisan at puro sa harapan ng Panginoong Diyos. Kayo rin ang makababatid. Kayo rin ang makaalam sapagkat sa inyong mga sarili, naroon ang tinatawag na budhi. Naroon ang mga damdamin na magpapadama sa inyo kung ano nga ba ang nagawa ninyo. Kung kayo nga ba isang mag-aral na nasunod ang lahat ng inyong napag-aaralan, o ito ay naririnig at napag-aaralan nyo sa loob ng paturang ito, ngunit naiiwan din. Aking mga minamahal na mga kapatid, nawa kung paano ang inyong mga anino ay lagi niyong kasunod, ganun na rin nawa ang mga pag-aaral na ibinababa sa inyo ng kaitaasan upang sa gayon, hindi dumating sa inyo ang pagkalimot na lagi na'y nagaganap, lalo na't kung dumarating ang mga bagay na kinatatakutan ng tao at dumarating na nga iyan sa kapanahonang ito. At ang malabis na kinakatakutan ng tao ay ang kamatayan sapagkat hindi niya nalalaman kung saan nga ba ang kanyang patutunguhan kung dumating ang panahon ng paghuhubad ng katawang lamang iyan. Aking mga minamahal na mga kapatid, iminulat nga kayo kung paanong naroon ang isang paraiso at kayo nga ba ay tunay na malinis. Ang inyong nga bang mga pangyapak ay karapat-dapat na inyong ihakbang sa pintuan ng paraiso ng Panginoon o nariyan pa rin ang bahid ng karumihan. Kaya nga't ang patuloy at patuloy na pagkakawang gawa na hubad sa maraming pagkukunwari ay tunay na aakay sa inyo sa kaharian ng Diyos upang hindi nyo katakutan ang maraming bagay, lalong-lalo na ang kamatayan ng katawang laman. Upang inyong mga espiritu ay patuloy at patuloy na gumawa at makipag-aral kung dumating nga ng katawang lamang iyan na lagi na ipinahahalagahan ng tao sa kapanahonang ito, na lagi nang inaasam na maging maganda sa panganingin ng kanyang kapwa at ganun din ay laging purihin. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang lahat ng iyan ay hindi magtatagal, mawawala, at ang mananatili lamang
ay ang tunay na pag-aaral na inyong natutunan habang kayo ay nariyan sa inyong mga luklukan at lalabas sa lunduyang ito at tunay na tutuparin at gagawa ng inyong mga dakilang tungkulin. Mahaba pa ang panahon at nawa hindi ito masayang lamang sa maraming bagay, nagiging kaabalahan ng tao at kayo ay hindi maging bahagi ng mga abalang iyan sa pangkatawang laman lamang at hindi kayo magkumahog sapagkat kayo ay nahuli sa pag-aaral. Mapalad ang isang musmos na lagi na napasalilong sa loob ng patulang ito sapagkat nahuhubog ang kanyang murang kaisipan at tunay nga na kung paanong susunod sa kanyang mga natutunan at ganun din magiging isang larawan ang mga katandaan na kanyang nakikita ay darating ang kapanahunan na naroon siya sa tamang gawain at tamang landasin. Naway, patuloy ninyong akayin ang mga munting musmus na iyan upang sa gayon, kung paano ang tinatawag ninyo silang usbong, ay dumating ang panahon na tunay na mamulaklak at mamunga ang lahat at bawat isa. At sa pamumungang iyan, naroon ang katamisan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan. Ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Apostol Pablo. Sumainyo ang mapalad na umagang ito na may pag-asa at pag-ibig sa bawat isa na ang Diyos ay sumasa inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga iniibig, magpuri kayo at magpasalamat sa oras na ito. Dahil nang ipinanganak ang Maestro Jesus, kayo'y namamalagi sa pag-ibig at malinis na puso't damdamin at kaluluwa ng inyong mga puso ay lagi nang tumatanggap ng maraming biyaya na nanggaling sa Ama. Mga iniibig, sa araw na ito, kayo'y namamalagi sa pag-asa at tagumpay ng Panginoon upang kayo ay alayan ng maraming biyaya sa araw-araw. Magpasalamat kayo at magpuri sa kalakasan na binibigay sa inyo ng Diyos at Panginoong Hesukristo. Sapagkat naririto kayo at tumanggap ng maraming biyaya na binibigay sa bawat isa, na ang biyayang iyan siya ninyong tinatamog sa araw-araw at binibigyan kayo ng lakas at buhay na walang hanggang sa kasalukuyan. Marami sa inyo na ang biyayang ito'y siyang tunay na nagbibigay sa inyo at nagpapalakas sa inyong mga buhay sa araw-araw.
purihin ang Panginoon, na sa kanyang pangalan ay naririto kayo upang inyong tupdin ang lahat ng pangako sa Panginoon. Kayo ay nangako. Kayo ay tunay na mananampalataya na may malinis na kalooban at kaisipan, na sa oras na ito'y naririto kayo upang tupdin ang inyong mga pangako, na ang pangakong iyan tunay na kayo na nga ang mga anak ng Diyos, na tinutupad ang inyong mga tungkulin, lalong-lalo na ang mga opisyalis na binigyan ng tunay na pagkakataon at tungkulin sa harap ng Panginoon. Marami rin sa mga kabataan ng inyong puso't damdamin at kalooban, sana'y magsanay kayo na may mabuting kalooban. Linisin ninyo ang inyong mga puso't damdamin at isipan kung ito'y inyong tinatanggap, na ang lahat ng biyaya na ibinibigay sa inyo ay kayo na nga ang tunay na anak ng mga espiritismo, na siyang lagi nang namamalagi at naghihintay at ng pagkakataon upang kayo ay alayan ng Ama ng tunay na pag-ibig na may biyaya sa inyong mga puso, damdamin at kalooban. Bigyan ninyo ng pagkataon at linisin ninyo ang inyong mga puso at isipan kung ito'y kayo na nga ang tunay na mga anak na tumutunghay ng tamang daan patungo sa kanyang pangalan. Magpasalamat kayo at magpuri sa lahat ng oras. Huwag ninyong pababayaan ng lahat ng ito'y inyong tinanggap. Na ang tinanggap ninyo'y lagi ninyong isaalang-alang ang tunay na kalakasan ng banal na Espiritu Santo upang kayo ay manatili na may damdamin, malinis kalooban sa lahat ng oras upang tunghayan ang pangalan ng Panginoong Hesus na siyang namamalagi sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban. Sana'y manatili kayo na ang inyong pagpapasalamat ay tunay na kayo ang anak ng Diyos, na tumatanggap ng tunay na biyaya, na ang biyayang ito'y natatanggap ninyo ng lahat na may kalinisan sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Nararamdaman ninyo na ang banal ni Espiritu Santo ay lagi nang sumasa inyo sa pangalan ng Panginoong Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig na walang hanggan, ang maghari nawa sa bawat isa na may malinis na kaisipan, puso't damdamin at kalooban upang matunghayan ninyo na ang banal na Espiritu Santo ay tunay na sumasa inyo sa araw-araw, ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista ay Diyos. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Binabati nga kayo ng kaitaasan, ng kapayapaan at ng pag-ibig, sapagkat buhat sa pag-ibig ng dakilang Panginoon kayo ay naririto. Sapagkat mula sa pag-ibig ng dakilang Panginoon kayo ay pinagtipon-tipon at ngayon ay nasa loob ng paaralan ng Espiritismo. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, patotohanan nga
na ang lahat ng bagay ay nagkagayon sapagkat ito ay buhat sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Wala ngang mangyayari kung hindi nilalayo ng dakilang Panginoon. Gayun din naman ang pagkakalikha sa bawat tao ayon sa kanyang wangis, na mula sa bahagi ng kanyang espiritu kayo ay hiningahan ng kanyang espiritu. At kayo, mga inibig na mga kapatid, bagamat musmo sa harapan ng dakilang Panginoon, ngunit patuloy nga kayong inaakay at patuloy nga kayong binibigyan ng kalakasan upang makapagpatuloy, upang magtiyaga, upang magtiis, upang kayo ay naririto, buhay at humihinga. Nagkakaroon nga kayo ng buhay ayon sa laman. Nagkakaroon kayo ng maraming damit ayon sa isang kaluluwa upang malinang nga ang bawat espiritu na nagbuhat sa dakilang Panginoon. Ngunit katotohanan nga, mga inibig na mga kapatid, kung tatawagin nga na kayo ay mula sa dakilang Panginoon at mula sa kanyang pag-ibig, bakit nga ba ang tao ay tulad sa nagiging abala sa maraming bagay na mayroon ng sanglibutang ito? Bakit nga ba ang tao ay patuloy na nagkakaroon ng labis na pag-ibig sa sanglibutang ito? Bakit nga ba ang inyong katapatan at ang inyong mga paggawa ay patuloy na nauubos at napaparam? Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga ng aking sasabihin sa lahat at bawat isa, na ang bawat nasa sa inyo ay tulad sa isang pahiram, na ang inyong mga kaangkinan at ang inyong mga kaloob ay tulad pa lamang sa isang pahiram. Ngunit, nalilinang nga ba ninyo ang bahagi ng inyong mga espiritu sapagkat ito ang siyang pamana ng inyong Ama na nasa kaitaasan sa lahat at bawat isa? Ngunit kung hindi nga rin naman ninyo ito mapagtsatsagaan at hindi nga ninyo ito mabubungkal sa inyong mga pagkatao, ay ano nga bang magiging kapakinabangan ng bawat biyaya at pagkakataon na buhat sa pag-ibig ng dakilang Panginoon na sa inyo ay ipinagkaloob? Mga inibig na mga kapatid, ang buhay na inyong tinatamasa at patuloy na nilalasap ay tunay na bahagi ng lakas ng dakilang Panginoon. Ngunit nadarama nga ba ninyo ang bahagi ng lakas ng isang Kristo na patuloy na sa inyo ay nagbibigay hininga, nagbibigay sa inyo ng buhay? Hanggang dito na nga lamang ba ang kapakinabangan ng inyong mga espiritu, mga inibig na mga kapatid, na kayo ay pinagigising sa bawat umaga? Tunay, ang bukas ay dumarating, ngayon din naman ang kahapon ay lumilipas. Ngunit anong bahagi ng inyong mga espiritu ang siyang tunay na nagkakaroon ng kanyang pagkain, ng kanyang inumin, ang nakikiisa sa piging ng dakilang Panginoon? Anong bahagi ng inyong mga espiritu ang siyang nagkakaroon ng kapakinabangan? Lalo't higit kung ninanais nga ninyo na magbigay kayo ng kapakinabangan sa inyong kapwa. Kung ang lahat nga ng bagay ay tulad sa isang lumilipas, kung kayo ay magbabahagi ng mga bagay na buhat sa sanglibutang ito, lahat ng ito ay mapaparang. Ngunit ang pag-ibig ayon sa Espiritu, mga inibig na mga kapatid, ito ang bagay na kung may pagkakalob nga ninyo una sa inyong mga sarili, at gayon din namang may pagkalob nga ninyo sa inyong kapwa. Ano nga bang higit na pakinabangan nito, mga inibig na mga kapatid? Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay hindi nga ninyo nakikita, ay hindi nga ninyo pinagsisikapan. Sapagkat ang lahat ng bagay nga na ito ay hindi nga ninyo nadidinig at nauunawaan, at hindi na nga ninyo ito muli pang nilalamliman ng inyong pangunawa sa bawat bagay na buhat sa dakilang Panginoon. Sapagkat hindi nga ninyo matunton ang kaharian ng langit at kayo ay nananatili na nga dito sa sanglibutan.
Ganito nga ba ang bawat gawa ng bawat espiritu na nagbuhat sa dakilang Panginoon? Kayo nga ba ay mga inibig na mga kapatid ay madaling sumuko sa bawat dagok ng buhay na meron ng sanglibutang ito? Papaano pa kung kayo ay bibigyan ng bahagi ng kapahamalaan ayon sa Espiritu? Lalo't higit nga kayong kumapit sa tunay na puno ng ubas, mga iniibig na mga kapatid. Lalo't higit nga kayong manalangin. Lalo't higit nga kayong manahimik at patuloy na isilid ang inyong mga sarili sa bawat alitigtigin ng sanglibutang ito na maialis nga ninyo ang bawat alitigtigin upang ang kapayapaan ay lagi nang sumainyo at palaging nang nasa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo na ang bawat bagay na sa inyo pinagkakaloob ay tulad pa lamang sa isang aralin, sapagkat kayo ay nasa loob ng paaralan. Sapagkat ang lahat at bagay na sa inyo pinagkakaloob ay tulad pa lamang sa isang bahagi ng inyong mga aralin na inyong dapat na maunawaan. Ngunit kung ito nga ay inyong ang nauunawaan na mga iniibig na mga kapatid, ay ano nga ba ang bahagi na inyong isasagawa? Sapagkat tunay na ang lahat at bawat isa ay naririto, hindi upang maging tagapakinig, hindi upang siyang maging tagakita lamang, hindi upang siyang makarinig ng mga bagay na nagbubuhat sa dakilang Panginoon, ngunit ang siyang tunay na gumagawa at patuloy na gumagawa ng kanyang kalooban na kayo'y maging saksi at maging patotoo ng inyong kapwa. Ganito nga ang ginawa ng isang Kristo, mga iniibig na mga kapatid, na siya na kanyang pinabanal ang kanyang sarili, gayon din naman kayong inaasahan ng kaitaasan, napabanalin nga ninyo ang inyong mga ako. Magkaroon nga kayo sa inyong mga sarili ng tunay na bahagi ng paggawa, ng tunay na bahagi ng pagsisikap at pagtitiis, na ito ang bagay na hindi mananakaw at makukuha, bagkus ito ang siyang bagay na inyong may pagkakaloob sa inyong kapwa. Mga iniibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo ang inyong unang pag-ibig. Na ang unang pag-ibig na ito ang siyang naging kadahilanan bakit kayo naparito dito sa sanglibutan. Bakit kayo isinugo dito sa gitna ng kadiliman na tinatawag nga ninyong paaralan o ang sanglibutan na tinatawag ng lahat at bawat isa? Hindi nga ba dahil din sa pag-ibig? Hindi nga ba dahil sa inyong unang pag-ibig na ipinangako ninyo ang inyong mga kaakuhan ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan na siyang tutupad ng bawat layunin at adikain ng dakilang Panginoon na nasa kaitaasan? Alalahanin nga ninyo, mga iniibig na mga kapatid, at maaalala lamang ng lahat at bawat isa kung mayaalis nga ninyo ang bawat litigtigin na mayroon ng sanglibutang ito. Mauunawaan lamang ng lahat at bawat isa kung unti-unti na nga ninyong handang iwanan ang bagay na mayroon ng sanglibutang ito. Handa na nga ninyong bigkisin at dalhin ang salita ng dakilang Panginoon at doon lamang kayo makakalakad sa daan na kanyang nilakaran. Doon lamang kayo makakapagtagpos sa daan na kanyang nilakaran at pinagtagumpayan. Mga inibig na mga kapatid, walang ang ibang daan na binubuksan sa lahat at bawat isa. Kung kayo man ay lumalakad sa bagay na mabato at matinik, madawag, ay suriin nga ninyo ang inyong mga sarili. Sa katotohanan ng daan patungo sa dakilang Panginoon ay may kaluwagan, payapa, at may kagaanan. Ngunit kung nadarama nga ng isang tao ang bahagi ng kanyang katawang laman, ang kahinaan ng kanyang sariling ako, at gayon din naman ang bawat paggalaw ng inyong mga kaisipan na palaging dumirito sa sanglibutan,
ay manalangin nga kayo, mga iniibig ng mga kapatid. Sapat ang tinuro ng mga kabatlayaan, mga iniibig ng mga kapatid. Sapat ang ipinagkaloob sa inyo mula noon at hanggang ngayon na tinatamasa ng lahat at bawat isa. Bago pa nga kayo lalangin ng kaitaasan, ay inihanda na ang lahat at bawat isa. Tanging inaasahan na lamang ng kaitaasan ay ang sino mang magbibigay ng kanyang katapatan sa paggawa ng kanyang kalooban. Magbibigay ng kabuuan ng kanyang sarili. Mula sa kabuuan ng kanyang sarili, naririto, inaasahan ng lahat at bawat isa na kayo ay gagawa. Kusang loob na ipagkakaloob nga ninyo ang inyong mga kaakuhan. Ipagkakaloob nga ninyo kahit hindi kayo nakikita ng kaitaasan, kahit hindi kayo binabantayan, kahit hindi nga kayo pinaaalalahanan, sapagkat hindi na nga kayo musmos sa paaralan na ito, mga inibig na mga kapatid. Bagkus daladala na nga ninyo ang bahagi ng salita at biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan, sapat upang kayo ay maidala sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, naway maalala ninyo ang layunin ng bawat espiritu, na ang bagay na meron sa sanglibutang ito ay tulad lamang sa isang bahagi na inyong lalakaran. Ngunit ang bawat lalakaran nga ng bawat tao ayon sa espiritu ay isang bahagi naman din na malibang siya man sa kanyang sarili, ninasa niya na matuklasan, siya man sa kanyang sarili, hiniling niya at pinanalangin niya sa harapan ng dakilang Panginoon, ay doon lamang may pagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam.